Kape tayo mga kabady. Yes. Preparation namin ng kibda. At saka hummus. Na may kubos. Hummus. Ano laki, diba? Ayan. Second day na po ngayon ng Eid al-Adha nila. Pero parang tahimik ang Eid. Ito yung pinakamalaking Eid. Pero ito yung pinakatahimik na Eid. Kasi pagka yung mas masaya yung Eid al-Fitr, yung after Ramadan. Pero ngayon, malungkot. Parang wala lang. Parang wala lang. Tsaka mas masaya talaga mas masaya ang mga katulong sa Eid al-Fitr ng Ramadan. Kasi May hadiah. may hadiah. Ay, kabady oh. Ito naman, kabadis, yung liver kahapon. Parang nga. Niluto ako. Parang nga siya kabady mga kabady. Ang gusto ko dito yung kidney. Ready na kumain oh. Parang pag sumanga, buyo to. Yung dahon. Tapos, dadakotin yung Ganito sila ko. Ngayon pa lang sila nag-almusal, mga kabadis. Anong oras na? Alas 5 na po rito ng hapon. Mag-alas 6. Yan magdakot mga kabady. Lagyan mo konti kasi medyo matabang. Dito lagyan mo. Yan, ganyan siya. Tapos, fail. So, anong meron? Kwentuhan tayo. So, ayun nga. Aware kami guys sa mga nagtitending mga kabady, di ba? Dito sa Riyadh, dito sa Saudi. Dito sa Saudi Arabia. Kasi, hindi naman kami gagawa ng video na to para idiin or i-bash yung kumakalat ngayon na issue na dahil sa isang content creator din. Kaya nagkaroon ng depression at grabe yung anxiety ng taong yun na nagpakamatay dahil sa pamamahiya ng kapwa nating content creator dito sa social media at Pinoy din siya. So, alam yung mga kabady, kaya din namin gagawin to for awareness din at malaking kapupulutan ng aral ang nangyari sa kababayan natin dito sa Saudi Arabia na tinapos yung kanyang buhay dahil hindi kinaya ang pamamahiya or pangbabash sa kanya dito sa social media. Tsaka alam niyo mga kabady, ilang buwan na or linggo na kami na live sa social media. Kung hindi niyo napapansin, hindi na kami masyado umaakyat sa live, hindi na kami masyado talagang sumusuporta dito sa social media kasi alam niyo kung bakit. Isa din yan sa naging dahilan namin kung bakit kami naglaylo. Ang mga taong madaling magbitaw ng salita sa kapwa nila, lalo na't hindi nila alam yung punot dulo, madali silang manghusga. Isa din kaming masasabi nating biktima ng mga basher. Isa din kaming biktima sa mga taong mapanghusga. So, mas pinili naming maglaylo na nagkaroon kami ng peace of mind para sa aming mental health, para sa aming physical health, ika nga. At yan lang, kasi ngayon dito sa social media talaga, napaka-toxic. Sa totoo lang. Daig pa ito yung politiko. lahat papasukin. Personal life mo, personal mong buhay, halos pati pamilya mo ipapasok sa issue dito, masisira ka lang. Real talk mga kabady ha. Mostly sa mga content creator dito, binabantayan kung ano yung buhay ka. Gagawin nilang content. At imaginein ninyo, ang bawat content nila, walang bawas, dagdag lang. Hindi nila iniisip yung nararamdaman ng taong pinapahiya nila. Yung taong hinuhusgahan nila. Paano kaya kung sa sarili ninyo yung ginagawa? Ano kaya ang pakiramdam ninyo? Ito, isang malaking halimbawa at malaki talagang mapupulot na aral dito kay Lusamat. Dahil lang sa mga ibang content creator na binabash siya, mga personal issue niya, pinalabas. So, syempre, natural pagpipiestahan yan. Nangyari siguro yun kasi may kadahilanan din. Hindi natin alam yung puro dulo ng kwento eh. So, bilang kaibigan sana, instead na ipalabas natin yan, bakit hindi natin siya tulungan? Diba?
So, maging maging aware sana kayo sa pangbabash, sa panghuhusga ng kapwa ninyo sa content creator para lang may content kayo. Yan kasi gawain ng mga content creator ngayon eh. Para lang may content, kukuha ng buhay ng iba. Hahalongkatin yung buhay ng iba. Kasi sa akin nangyari din yan. Ultimo pamilya ko, ultimo financial, papakialaman. Alam mo yung ganon? Kaya, naging din tayo, George, naging charity din kami kumbaga. Tumutulong din kami sa mga kabataan. Alam nyo, may napulot din kaming aral dyan, kaya din kami huminto. Mas masarap ang magbigay ng tulong, pero napakahirap magtanggap ng tulong galing sa gustong tutulong. Kasi pagkatapos nilang tumulong sa'yo, pagkatapos nilang ibigay yung tulong para sa binibigyan nyo ng tulong, halos ipapasukan sa inyo lahat. Sa totoo lang, kahit sabihin natin, hindi natin hinihingi sa kanila, hindi sa lahat ng oras, hindi sa lahat ng panahon, yung gusto nila para sa atin is masusunod natin. Mostly sa tumutulong, nag-aantay ng kapalit, gagawin ka nilang tao-tauhan. Pag hindi mo sinunod, gagawan ka ng issue, gagawan ka ng mga butas para ikasira mo, gagawan ka ng mga kwento para i-chismis sa ibang tao. Kapag tumulong tayo ng bukal sa ating kalooban. Huwag tayo tumulong na pagdating ng panahon, halos ipasukan natin sa kanila kung ano yung pinaabot nating tulong. So, mas mainam pa na tayo magbigay ng tulong kaysa na tayo makatanggap ng maitutulong. So, yun. Tsaka yun kanina nga, sa bagay, dito kasi sabi nga nila, pag pumasok ka sa social media, talagang talagang mauungkat yung mga private life mo. Pero, dahil pa talaga politika. Bilang tao ba, yung parang ganun, alam mo naman na makakasakit yun, yung ibinalita mo, yung ikinalat mo sa social media. So, parang so ano kaya yung nararamdaman niya ngayon? Yung dahilan ng, yung tao na dahilan kung bakit winakasan nung isa nating kababayang vlogger dito sa Riyadh, yung kanyang buhay. Ano kaya yung nararamdaman niya ngayon na nawala na, winakasan niya yung buhay niya doon sa tao na sumira. Di ba? Parang sabi ko nga kay Founder Phil dyan, feeling ko di ako makakatulog nung ganun. Kasi, baga ikaw yung dahilan kung bakit winakasan niya yung buhay. Konsensya, di ba? Parang, kaya nga sabi ko, yung sinasabi nila na yung buhay mo, yun na lang ang intindihin mo. Kasi dito talaga sa social media, lahat talaga pakikialaman. Kaya nga mga kabady, sa totoo lang, bago natin husgahan, bago natin gawing content yung tao na yun, isipin mo din muna sa sarili mo kung paano kung sa'yo yan gagawin. Ano yung mararamdaman mo? At isipin mo, hindi sa lahat ng oras kung sino yung taong hinuhusgahan mo, kung sino yung taong minamaliit mo, kung sino yung taong dinediskrimina mo, kaya i-handle ang sitwasyon na pamamahiya mo. Hindi sa lahat ng oras kahit sabihin mo na ako yung pinakamatapang, ako yung may pinakamahabang pasensya, hindi sa lahat ng oras kaya mong paghawakan yan. Kaya mong ipakita sa mga tao na kaya mo. Pero deep inside, lubog na lubog ka na. Iba ang depression eh. Kaya bago tayo magdiskrimina, bago tayo mamuna, itry muna natin isipin pag sa ating ginawa yan. Kasi kahit gaano kahaba pasensya mo, kahit gaano katibay yung sikmura mo, ika nga, talagang may hangganan. Ito yung nangyari talaga kay Lusamat. Pinapakita niya na masaya siya, pinapakita niya na positibo siyang tao. Oh, positibo siya. Pero dumating na siya sa point na hindi na niya kinaya yung mga pamamahiya, lalo na apektado na ang pamilya niya. Lalo na yung nanay at tatay niya. Nag-iisa lang siya dito. Oo, lalo na dito sa mga nag-abroad, sa mga tao sa Pilipinas, yan din yung gusto kong pakiusap sana. Sa mga pamilya namin sa abroad, iwasan ninyo magbigay ng problema sa amin dito sa abroad. Kasi hindi sa lahat ng oras kaya namin harapin yan eh. Kaya namin i-handle yung mga problema na yan. Kasi mag-isa lang kami dito. Malayo kami sa pamilya namin. Pero kayo dyan,
Pag nagka-problema, marami kayong malapitan, marami kayong magtutulungan, pero kami dito na nasa ibang bansa, wala kaming matatakbuhan. Talagang iniiyak lang namin yan. Oo, ang hirap kaya ng may anxiety. Kaya sa mga pamilya namin sa Pilipinas bilang isang OFW, sana isipin nyo din yung pakiramdam namin. Malayo kami sa inyo, nagsasakripisyo din kami para sa inyo. Sana kahit konting halaga, palagahan din ninyo at ma-appreciate ninyo yung mga bagay na kaya naming ibigay sa inyo. Na konting kamusta lang, yung normal na yung okay lang sana. Alam ko naman na walang perpektong pamilya, pero iwasan ninyo na mag-cause ng depression. Kasi mostly nagpapakos ng depression kasi pamilya talaga sa isang OFW, pamilya talaga. Lalo na yung iba, marami na din nagbibigti ng mga OFW dahil hindi kinaya yung depression sa mga asawa, sa mga anak, sa pamilya. So, mahirap siya. So, ako siguro kung di ako nag-iisip ng future ko, baka nakatalon ako from 3rd floor to basement. So, ganun na isipin natin na mahirap yung depression mga kabady. Sa totoo lang. Hindi sa lahat ng oras kaya mo, hindi sa lahat ng oras may mapaglabasan ka. Pero yan nga ang sinasabi kong sa ngayon, di ba? Makikisama, pero huwag magtitiwala. Magkwento ka, pero bigyan mo ng limitasyon ang sarili mo kung hanggang saan at hanggang kailan ka magkikwento sa taong yan. Yes, totoo yan. Bigyan din natin ng konting privacy ang sarili natin. Hindi porket pinagkatiwalaan natin yung tao. Hindi porket sinasabi natin na, ay, matagal ko ng kaibigan yan, ay, matagal ko ng ganito, ganyan. Lahat, ikwento mo na sa kanya. Lahat, i-open mo na sa kanya. Hindi. Natuto na ako mga kabady. Kailangan bigyan ng limitasyon ng sarili. Makikisama ka, pero huwag kang magtitiwala. Kasi kung sino yung pinagkatiwalaan mo, di mo sukat akalain. Siya din pala yung dahilan ng ikakabagsak mo. Yan talaga yung totally na mahirap dito sa social media. Kaya alam ko may mga basher kami. Alam niyo naman yan, di naman namin ipinagkakait yan. Alam ko na maraming sumisilip dyan. Sasabihin na hindi na sumisikat si Phil dyan, lumaos na sila ni Janet, ganito, ganyan, hindi tumataas ang followers. Hindi ko hinahangad yung kasikatan dito sa social media. Lalo na kung malaki yung magiging epekto sa mental health ko, sa physical health ko. Hindi ko hinahangad yung kasikatan. Simpleng tao lang, simpleng content creator lang ako. Sapat na, makapag-upload lang kami. Kung ano yung ginagawa namin, sapat na sa akin yan. At hindi ko pinupush yung followers ko na tumaas. At mas mainam na less social media, less stress, wala kang iniisip. At mahinahon yung pagtulog namin ni Janet. Humihilig pa. At saka lagi lang tayong kahit saan ka mang sulok ng mundo, OFW ka man, nasa Pilipinas ka man, dapat maging mas malapit tayo sa Panginoon. Kasi, alam mo, pag nakakaranas ka ng ganyan, anxiety or depression, pero pag marunong kang mag-pray, marunong kang magtiwala sa Kanya, lahat yan magkakaroon ng solusyon. Tsaka yun nga sinasabi mo kay Founder Vincent. Ako talaga hindi talaga ako ma-social media na tao. Kasi ayong pag-usapan yung buhay ko, alam mo yun. Tama na yung mas maganda pa ibigay mo na lang sa Diyos lahat ng dinadala mo. Kasi mas nakakagaan pa ng loob. Kasi isa lang masasabi ko, less friends, less stress. Oo, totoo yan. Ako nga ngayon ko lang na-realize, sabi ko kay Father Piljan, ngayon ko lang na-realize, konti lang ang friends ko. Hindi talaga, pero wala akong problema. Walang masyado nakakaalam ng mga sikreto ko. Kasi parang pagka yung marami kang kaibigan, mas marami yung nakakaalam ng buhay mo. Mas maraming nangingialam. Mas maganda yan. Tama talaga yung sinabi nung isang napanood ko na hindi lahat ng kwento mo sa buhay ay dapat mong ikwento. Dapat mayroon ka talagang privacy para sa sarili mo. Yun nga yung sinasabi ko kay Founder Piljan na hindi lahat ng problema mo, ikukwento mo kung kani-kanino. Kasi hindi mo yan kilala Dito mo lang na sila nakilala sa social media. Hindi talaga yan May darating talaga na time na pag nagkahiwalay kayo,
ikukwento niya yan sa iba. Di ba? Kaya Marami na nangyari. Kaya take note mga bali, kaya naglaylo kami dito sa social media kasi napaka-toxic. Alagaan mo na lang yung sarili mo, yung pamilya mo, yung parang ganun. Nakaanhin mo yung maraming kang kaibigan kung tinitira ka din naman. Yes, totoo yan. Hindi mo kailangan ng maraming kaibigan para maging maganda yung buhay mo. Hindi. Mas maraming kaibigan, mas marami kang problema. Kaya mas okay pa na bilang yung kaibigan mo kaysa sa hindi mabilang-bilang para lang masabi mong totoong tao ka. Oo. Hindi mo, para sa akin, hindi ko kailangan yung mga kasikatan na yan. Bakit? Diba? Kaya simula nang nag-Ramadan talaga, hanggang ngayon, mas naisip ko na mas okay na less social media. Less stress eh. Wala kang matiwasay yung pagtulog mo. Isipin mo lang yung content mo. Yung tamang content lang. Yung personal mong content, yung hindi ka kasira ng kapwa mo. Oo, sabi nga nung isang content creator. Kung content creator ka dapat, content creator, ibig sabihin, mag-create ka ng content na nakakabuti sa kapaligiran, sa kapwa. Ganun dapat. Hindi yung kukuha ka ng content, bibigyan mo ng reaction, tapos ikakasama pa ng kapwa. Kaya nga sa kababayan natin sila sa condolence po sa kanyang family. Rest in peace in paradise. Kabayan. At sana maging aware sa mga OFW, lalo na sa mga content creator. Pero para sa akin, hindi naman, kahit gaano kabigat ang problema, dapat hindi solusyon ang Yun yung sinasabi, George, na wag mong i-discrimina yung tao kasi hindi sa lahat ng oras malakas yan. Hindi sa lahat ng oras kung ano iniisip mo na yung problema is problema lang yan, malalagpasan din yan. Hindi ganun eh. May mga tao na nasasagad na din na parang dumating na din sa pinaka-ilalim ng ilalim na talaga na hindi pa rin, nasagad na. Hindi pa rin yan. Alam mo kung inaano mo yung isip mo. Kasi kaya yung sinasabi pagwawakas ng buhay, George. Hindi yan galing sa... yun nga. Pero yun yung sinasabi natin na may kanya-kanya tayong pag-iisip. So, yung tao na yan siguro, napuno na wala siyang malapitan, grabe na yung pamamahiya sa kanya, hindi na kinaya. Kaya ngayon yung sinasabi natin dito, maging aware tayo sa mga tao na binabash natin, sa mga tao na diskrimina kasi hindi sa lahat ng oras kakayanin yan i-handle yung mga ganyang senaryo. So, katulad niyan, binabash siya, pinahiya siya, hindi niya kinaya. Hindi natin din alam kung ano yung buong kwento na yun, kung bakit niya winakasan yung buhay niya dahil lang sa content na yun, sa issue na yun. So, hindi natin masasabi kasi hindi natin hawak yung pag-iisip ng bawat isa. Yan yung sinasabi natin na mag-focus tayo kung paano at saan tayo kumita. Huwag tayo mag-focus sa ikasira ng ating kapwa. Lalo na hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng tao na yan. Lalo na dito sa atin sa OFW. Yung pamilya natin dito, minsan nalilay tayo sa pagpapadala, nagagalit pa. Hindi nila iniisip na yung sitwasyon natin dito, na hindi lahat ng nag-abroad is okay. Okay, alam niyo mga kabady, isa pa to ang pinakasinungaling talaga ay ang mga OFW. Kahit hindi kami okay dito, pag tumawag pamilya namin, sinasabi namin okay kami dito para hindi lang sila mag-alala. Pero ang pamilya namin, kapag may problema lang, tatawag sila, hindi mapagbigyan sila pa nagagalit. Sana isipin nyo din kung ano yung sitwasyon namin, kung nakakatulog pa ba kami dito, kung okay ba kami ng mga amo namin, kasi hindi natin alam yung kwento ng bawat tao sa likod ng kamera na to eh. Totoo lang, kasi may mga ibang kababayan tayo dito, minamaltrato ng amo. Hindi natin alam, katulad nito sa mat pala, ginahasa yan ng 4 na Arabo. Tapos pinalabas pa dan sa social media. Another kahihiyan. Pinalabas yun eh. Sabi naman niya, minsan masarap naman daw. Shinood ko yung So, ganun yun. Di natin alam yung kwento talaga sa likod ng kamera na yan. So, kailangan maging aware tayo sa bibitawan nating salita. At bilang isang OFW, marunong din sana yung pamilya natin makiramdam sa atin. Huwag lang yung sila lang yung makaparamdam sa atin. So,
Yun na lang yan, maging aware lang sa anxiety, sa mga depression. At saka dapat kung mayroong nagpalabas ng sa'yo, problema, dapat hindi mo na yan ilalabas. Kasi kung alam mo kung matino kang tao, hindi mo na yan ikukwento sa iba. Kung bigyan mo na lang ng magandang magandang advice. Ako, makinig ka na lang. Makinig ka. Kung wala kang magandang sasabihin, kimkimin mo na lang. Huwag mo nang huwag mo nang i-content. Kasi, mahirap talaga yung nakikialam ka sa Kaya pag-pray mo na lang, ganun na lang yung dapat natin gawin. Kasi, kukwento mo, kumbaga pinagkatiwalaan ka ng tao na yun, ganun. Tapos, kahit pa sabihin kahit pa sabihin, huwag mo ikwento sa iba. Hindi ka makakasigurado. Kung matino kang tao, kung matino kang tao, mag-iisip ka ng maganda. Yung good side, hindi yung kwento ko to. Pangit. Ang pangit ng So, yun lang mga kabady. Hanggang dito lang muna kami. Yun lang, kasi parang nalulungkot lang kami sa isang kababayan ganun yung nangyari. Dahil sa isang content creator lang. Kasi ang madalas nating mabalitaan dito yung yung iba ang pero yung sarili mo mismo kinuha mo yung sarili mong buhay, parang ang bigat. Alam naman natin na pagka ginawa mo yun, hindi maganda yung pupuntahan mo or hindi talaga matatahimik ang buhay, ang kaluluwa. So, kaya keep on praying lang tayo mga kabady. Kahit anong gulo ng ating buhay. Di ba sabi nga nila, there's a rainbow after the rain. Kahit gaano ka, yan, kung talaga nagtitiwala ka sa Diyos, lahat yan ang susolusyonan. Tsaka bago, yan talaga, kasi ako talaga mga kabady, ilang beses ko na din inattempt yan eh. Nung high school pa lang ako, ilang beses ko na inattempt yan. Pero, nasa sa atin yan eh, kung paano natin kontrolin yung mga ganyang pangyayari eh. Kasi ako, nung time na yun, dumating din ako sa point na ganan. Andyan na siya eh, naka-ready na. Isang hatak na lang, pwede na ako mawala. Pero syempre, iniisip ko na tinatanim ko talaga sa isip ko. Hanggang ngayon, bit-bit ko yan. Kung gagawin ko to, oo, matatapos yung problema ko. Pero paano yung mga pangarap ko? Diba? Ilang taon na ako ngayon pa ba ako susuko? So, iniisip ko minsan, sarap na lang tapusin tong buhay ko. Andiyan ka na sa stage na gagawin mo na. Para wala ka nang isipin problema at wala ka ng problema na mararanasan. Pero binabawi ng isip ko, ay, ang dami ko pa palang plano. Gusto ko pa pala magkaroon ng sariling bahay. Gusto ko pa pala magkaroon ng sasakyan. Paano ko ito makukuha kung tatapusin ko yung buhay ko? So, nag-change yung gravity. Pumapalit yung positive sa negative na yun. So, kaya, tuloy lang at parang isabahala mo na lang sa itaas. Alam mo naman na malalampasan mo yan eh. So, ganun yung nangyayari sa akin. Sa panahon ngayon, kailangan isipin mo kung paano ka mag-grow sa sarili mo. At kailangan sa bawat hamon ng buhay na naranasan mo, kailangan may mapupulot kang aral. At kailangan may ma-improve ka doon sa pangyayari na yun na para next time maiwasan na hindi mangyari ulit yun. So, gano'n lang mga kabady, no? At nakakalungkot lang sa ating kabayan kay Lusamat na gano'n yung nangyari. So, pero pagdasal na lang natin para sa kanyang kapayapaan na sana matahimik na yung kaluluwa niya kung saan man siya at maging aware yung mga kapwa natin na content creator sa basta-bastang gumawa ng content sa buhay ng may buhay. So, mag-focus na lang tayo sa ikakasaya at masayang content, huwag sa ikakasira at ikakawakas ng buhay ng iba. So, hanggang dito na lang muna mga kabady. Napahaba na yung aming video. So, salamat sa inyong panonood. God bless. At yan niya, anumang pagsubok o namang susubok sa atin, susuka lang tayo. Pero hindi tayo susuko. Adya! Kaya, laban lang. Laban lang. To God be the glory sa ating lahat.